May ipapakiusap sana ako sa'yo, Ate Vilma. Pwede bang sa inyo muna si Ivy? Itong pamangkin ko? Yon ang pakiusap ng labandera at itinuturing niya na rin kaibigan na si Amira. Tiningnan niya ang mga ito, pati na ang sinasabi nitong pamangkin. Dumaan lang siya sa bahay nito para iabot ang bayad niya kay Amira. Pero may ibang pabor na pala itong gusto mula sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang may pasa sa mukha si Ivy. Na paano yung mukha ni Ivy? Nag-aalalang tanong ni Vilma kay Amira. Tiningnan din nito ang tahimik na si Ivy. Ayun na nga, binubugbog yan ng tatay niyang lulong sa droga. Buti nakatakas, saka nahuli na yung ama niya. Sumama kasi sa ibang lalaki yung kapatid ko, nanay niyan. Kawawa naman, wala nang mapupuntahan. 16 anyos pa lang yan, gustong-gustong mag-aral ng bata. Kaso, hindi ko naman kayang tanggapin. Alam mo namang marami akong anak, Ate Vilma, at nahihirapan din kaming mag-asawa. Tiningnan ni Vilma ng mabuti si Ivy. Tahimik ito at ayaw tumingin sa kanya. Parang may dumurog sa puso niya. Iniisip niya kung anong mga kwento sa likod ng bawat pasa nito. 9 na taong gulang pa lang ang panganay niyang anak. 3 ang anak nila ni Deo. May kaya rin naman sila at hindi naman siguro mabigat kung kukup-kupin nila si Ivy. Tumango si Vilma. Sige, kukup-kupin ko siya. Sasabihin ko muna sa asawa ko. Napangiti si Amira. Nako, salamat Ate Vilma. Hindi naman sa ipinapaampun ko pero sana pag-aralin niyo siya. Malaki na yan eh. Sa wakas, nagsalita si Ivy. Pagtatrabahuhan ko ang pagtira ko at pagpapalamon niyo sa akin. Kung pag-aaralin niyo ako, pagtatrabahuhan ko rin yon. Ayaw kong magkaroon ng utang na loob. Hinampas ni Amira ang likod ni Ivy. Ano ba yan, Ivy? Ang bastos mo. Gustong bang mabulok ka na lang ng ganyan? Inawat agad ni Vilma ang mga ito. Lumapit siya kay Ivy. Isinipit niya sa tenga nito ang mahabang buhok na tumatabing sa mukha nito. Tipid siyang napangiti. Maganda at mistisa ang dalaga. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Wala akong hihintayin kahit anong kapalit. Aayusin natin ang buhay mo. Kalmado niyang sabi rito. Nabastusan siya sa asal ni Ivy kanina. Gayunpaman, gusto niyang intindihin. Sa edad nitong iyon, parang ang dami na nitong pinagdaanan. Ayaw na ni Vilma na pabigatin pa ang pasani ng dalaga. Nang makita niya ang kislap sa mga mata nito, buo ang loob niyang tutulungan niya ito hanggat kaya niya. Nakilala si Vilma sa buong bayan dahil sa kanyang mabait na puso at hindi natitinag na pagiging mapagbigay. Lagi siyang may mainit na ngiti at magiliw na kilos para sa lahat. Sinabi ni Vilma iyon sa asawa niya. Naaawa talaga siya kay Ivy. Ulila na ito at mukhang hindi rin maganda ang kabataan. Ang hirap ng pakiramdam ng walang mapuntahan dahil noong bata pa siya, palagi silang pinapaalis ng pamilya niya sa mga inuupahan nila. Wala silang maibayad, mahirap lang sila, pero dahil sa pagsusumikap ng mga magulang nila, napagtapos si Vilma at ang mga kapatid niya sa pag-aaral. Pare-pareho na silang may kanya-kanyang buhay at financially stable na. Kaya walang pag-aalinlangan tinanggap ni Vilma ang dalaga sa kanyang tahanan. Nangako siyang tutustusan ito at susuportahan sa lahat ng posibleng paraan. Nang pumasok si Vilma sa bahay, nagpatianod naman si Ivy. Sinalubong siya ng aroma ng bagong lutong adobong manok. Naririnig niya rin ang tunog ng tawa ng mga anak niya sa sala. May mga mata na puno ng kuryosidad ang mga anak niya sa babaeng kasama niya. Gayunpaman, malugod na tinanggap si Ivy ng mga ito. Lumabas si Deo sa study office nila at hinalikan siya sa pisngi. Siya na ba si Ivy? Ngumiti si Vilma. Ivy, asawa ko si Deo. Tawagin mo na lang Kuya Deo. At mahal, si Ivy, titira na siya rito mula ngayon. Tumingin ang asawa niya sa dalaga at magiliw itong kinausap. Dito ka na ngayon titira. Huwag kang mahihiya ha. Welcome na welcome ka rito. Seryosong tumango si Ivy. Salamat po, Kuya Deo. Ipinaliwanag ni Vilma ang arrangement kay Ivy. Siya na ang bahala sa mga gastusin nito para sa pag-aaral. Ngunit bilang kapalit, si Ivy ay tutulong sa bahay at tutulong sa pag-aalaga sa mga anak ni Vilma. Ayaw niya sana ng ganoon pero si Ivy na lang din talagang humiling. Tumango ang dalaga. Seryoso man ito, puno ng pasasalamat at bakas ng determinasyon ng mga mata. Hiling niyang mas madalas niya itong makitang ngumiti. Alam niya na iyon ang pagkakataon nito para sa isang bagong simula.
Pagkakataon iyon para bumuo ng kinabukasan para sa sarili nito sa kabila ng mga pagsubok na hinarap ni Ivy. Hinawakan ni Vilma ang kamay nito. Ivy, iha, I'm sorry sa nangyari sa parents mo. Tiyak na napakahirap para sa iyo yon. Seryoso ang ekspresyon sa mukha nito. Oo nga, pero laking pasasalamat ko na pinapasok mo ko sa buhay ninyo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Pabigat kasi ako ron kay Tita Amira eh. Ngumiti si Vilma. Masaya akong tumulong. Alam kong gusto ng tita mo na alagaan kita at aalagaan kita. Huwag kang mag-alala. Alam kong gagawin ko. Hindi ko kailangan ng mag-aalaga sa akin. Malaki na ako at sanay na akong tumayo sa sarili kong mga paa. Bata pa lang ako. Kailangan ko lang talaga ng matutuluyan at magpapaaral sa akin. Matabang nitong sabi. Hinaplos niya ang buhok nito. Gustong gusto ni Vilma na magkwento ito sa kanya. Alam niyang maraming nakatagong hinanakit sa matigas na puso ni Ivy. Hinawakan niya muli ang kamay nito. Gusto kong malaman mong nakatuon ako sa pagbibigay sa iyo ng magandang tahanan at magandang edukasyon, pero gusto kitang ituring na parang anak ko na rin. Pwede mo rin akong ituring na parang mama mo. Alam kong naninibago ka, pero sana mapalagay ang loob mo sa amin, Ivy. Parte ka na ng pamilya namin simula ngayon. Hindi agad ito nakapagsalita, pero may gumuhit na munting ngiti sa mga labi nito. Salamat, Ate Vilma. Nangangako akong tutulong ako sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga sa mga anak ninyo ni Kuya Deo. Gusto kong makasigurado na hindi ako magiging pabigat. Umiling naman si Vilma. Hindi ka pabigat, Ivy. Isa kang blessing. Natutuwa nga akong nandito ka. Saka huwag kang mag-isip ng negatibo tungkol sa sarili mo. Tumango na lamang ang dalaga. Ngayon, halika na sa magiging kwarto mo. Nakangiti niya pang sabi rito. Tumayo sila't umakyat. Tiningnan niya si Ivy. Napapangiti siya kapag nakikita ang pagkamangha sa mukha nito. Dinala niya ito sa kwarto ng panganay niyang si Lily. Naglaan talaga siya ng space para rito. Tinulungan ni Vilma si Ivy sa pag-alis ng mga gamit nito. Ivy, share muna kayo ng anak kong si Lily ha. Mabait naman tong anak ko. Hindi ko pa kasi napapalinis ang magiging kwarto mo. Umupo si Ivy sa kama. Ayos na to sa akin, may air condition pa. Maaliwalas na. Kahit sa banig, basta maaliwalas. Tumango na lamang siya. Lumapit si Lily kay Ivy. Hi Ate Ivy, matalino ka po ba? Tuturuan mo po ba ako sa math? Sige, kaso ayaw ko ng paulit-ulit. Mabilis ka bang matuto? Mahinang tanong ni Ivy sa anak niya. Mahinang tumawa si Vilma. Magkaibang ugali ng mga ito. Masayahing bata si Lily, samantala lagi namang seryoso at nakasimangot si Ivy. Natutuwa akong nagustuhan mo ito. Nais kong tiyakin na mayroon kang komportableng lugar na matutuluyan. Tumayo ang dalaga at lumapit sa kanya. Salamat ha. Napanguso si Vilma. Paulit-ulit mo nang sinasabi yan. Alam kong malaki ang pasasalamat mo sa akin. Hindi mo kailangang ipaalala sa akin palagi. Ngayon, iligpit na natin ang mga damit mo anak. Sana hindi ka magsawang makisama sa kwarto sa anak kong si Lily. Sweet naman yan, medyo makulit lang. Napairap si Ivy. Makulit nga, lagi na ngang bumubuntot sa akin oh. Sigurado akong magiging magkaibigan kayong dalawa. Panganay ko kasi yan. Yan ang ate rito, kaya masaya yan na may tatawagin din siyang ate simula ngayon. Sabi pa ni Vilma sa dalaga. Umiling naman si Ivy. Hindi ako sanay nang may kapatid. Okay lang. Sure naman ako magtatagal ka rito. Masasanay ka rin sa amin, saka mamahalin ka namin, anak. Ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Nanirahan si Ivy sa bahay nila. Binigyan ito ni Vilma ng bagong tahanan at nais niyang makahanap ito ng aliw sa pamilya nila. Sa araw, pumapasok ang dalaga sa eskwelahan. Katulad ng gusto ni Ivy, ginugol nito ang mga hapon sa pagtulong kay Vilma sa pag-aalaga ng garden. Hindi na rin kasi mabigyan ng atensyon dahil sa negosyo niya. Sa mga gabi naman, umuupo din ito kasama ng mga anak ni Vilma, tinutulungan sa mga takdang aralin ng mga ito. Mama, si Ate Ivy inaasar po ako kay Johnson. Di ko naman po crush yun. Naiiritang sabi ni Lily sa kanya. Natatawang kinurot niyang pisngi nito. Inaasar ka lang naman anak, hindi naman totoo di ba? Bumuelta agad ang natatawang si Ivy, habang buhat ang bunso niyang anak. Kaya nga, asar lang Ate Vilma, yung anak mo pikon. Napailing na lang siya. Nasanay na siya sa mga ito.
Nakikita niya rin namang nagkakasundo rin. Tumayo siya at kinuha mula kay Ivy ang 1 taon niyang anak na si Daniel. Nilaro niya ito. Nag-baby talk pa si Vilma. "Kumusta ng baby naming pogi?" "Ate Vilma, napainom ko na po yan ng vitamins. Ready to borlog na yan," sabi ni Ivy sa kanya. Ninitian niyang dalaga. "Sige, ako nang magpapatulog. Magpahinga na kayo." "Mama, gusto ko ng katabing matulog, please," pakiusap ng anak niya. Huminga ng malalim si Vilma. "Anak, hindi pwede. May mga sasagutin pa akong mga client. Hindi ako tutulog. Kung gusto ninyo, dito na lang kayo sa opisina matulog." Namalayan niya na lang na nagsisiksikan sa foam na nakalatag sa sahig ang mga anak niya. Pati si Ivy tulog na tulog din doon. Nakasaklang pa ang mga anak niya sa dalaga. "Mahal, nasaan ang mga bata?" tanong ni Deo nang pumasok ito sa opisina. Pinandilatan niya ito ng mga mata. "Shh! Huwag kang maingay. Baka magising ang mga bata." Dahan-dahan itong naglakad papunta sa kanya. Pagkalapit pa lang nito, hinalik-halikan na siya ng asawa niya. Mahina siyang tumawa. "Deo, ano ba? Tumigil ka. Baka magising ang mga bata." Mariing sabi niya sa lalaki. Mas lalo pang nangulit ang asawa niya. "Miss na kita, Vilma. Puro trabaho na lang ang inaatupag natin. Halika na sa kwarto, saglit lang." Pinandilatan niya ito ng mga mata. "Tumigil ka. Nangangalabit ka na naman. Bukas na, busy ako. Kailangan ko ang energy ko ngayon. Di ako pwedeng mapagod." Mas lalo pa siyang niyakap ng asawa niya. Natatawang itinulak niya ito. Natigil lang sila nang may umungot. Tumingin siya kay Ivy na nag-iba ng posisyon sa pagtulog. Gigil niyang hinampas si Deo. "Ikaw kasi, umalis ka na nga dito." Natatawang humalik pa ulit ito sa kanya bago siya tantanan. Tahimik itong umalis muli sa opisina niya. Napailing na lang siya. Habang lumilipas ang panahon, namulaklak si Ivy sa ilalim ng pag-aalaga ni Vilma. Ang dating mahiyain itong ugali, tuluyan ang nag-iba. Pinagmamasdan ni Vilma ng buong pagmamalaki habang si Ivy ay naging isang dalaga na. Kumikinang ang mga mata nito sa mga pangarap ng isang hinaharap na puno ng pangako at posibilidad. Isang gabi, habang nagtitipon sila sa hapagkainan, napangiti siya. Nilingon ni Ivy ang mga mukha na nakapaligid rito. Hangad niyang mabigyan niya ito ng tahanan sa piling nila. "Ang sosyal naman dito, Ate Vilma," nakangiting sabi ni Ivy sa kanya. Inayos niyang buhok nito. "Deserve mo to, para na kitang anak." Niyakap siya nito. "Maraming salamat, Ate Vilma. Never kong naranasan ang pag-aalaga ng isang ina sa nanay ko. Thank you po at kinupkop niyo ako." Gumanti naman ang yakap si Vilma. Natagpuan niya hindi lamang ang isang tagapag-alaga kundi isang tagapagturo, isang kaibigan at isang anak kay Ivy. Pumikit si Ivy bilang pasasalamat sa kanya. Para bang handa nitong tanggapin ang anumang hamon sa buhay dahil sa yakap ng pamilya na natagpuan nito sa kanya. Sa isang tahimik na umaga ng Sabado, nalalanghap ang bango ng bagong timplang kape sa maaliwalas na tahanan ni Vilma at Deo. Umupo ang mag-asawa sa kanilang mesa sa kusina. Tumingin si Vilma sa asawa niya. "Deo, may gusto sana akong sabihin sa'yo." Saad niya rito. Tumingin naman ito sa kanya. "Sige, ano ba yun?" "Well, alam mo kung gaano ko kamahal si Ivy at kung gaano siya kahalaga sa akin, di ba?" Tumango naman ito. "Siyempre, parang anak na rin naman natin siya." Napangiti si Vilma. "Exactly. At iniisip ko malapit na siyang mag-18. Sa tingin ko magiging espesyal talaga para sa kanya kung bibigyan natin siya ng isang surprise debut party." "Isang party? Magandang ideya yan. Magugustuhan niya ni Ivy." Nanlaki ang mga mata ni Deo. Sumilay ang ngiti sa gilid ng mga labi nito. "Alam ko rin yon, kaya nga gusto kong matuloy, di ba? Deserve ni Ivy ng ganoon. Ang sipag niya rito sa bahay, pati sa pag-aaral. Saka ang mga anak natin, tumatayo talaga siyang nakatatandang kapatid. Ilang linggo ko na itong pinaplano sa isip ko. Gusto ko rin itong maging simple pero may touch ng eleganting event para naman maramdaman niyang siya ang pinakamaganda sa araw na yon." Tumango naman ang asawa niya. "Sigurado akong magugustuhan niya yun. Anong klaseng party bang iniisip mo?" Bumaha ang tuwa sa kanya. "Well, iniisip ko ang tungkol sa isang maliit na pagtitipon. Kasama tayo saka ilan sa malalapit niyang kaibigan. Bibilhan ko siya ng gown at may photographer doon para kunan ng mga moment. At syempre, magpapagawa ko ng cake para sa kanya.
Yung typical na 18th birthday, gagawin niya yung mga nakasanayan na. Ang tagal pa kasi ng kay Lily, bata pa yung anak natin, kaya kay Ivy muna natin ibigay ang experience na yun. Hinalikan nito ang sentido niya. Sobrang lapit mo na talaga dyan kay Ivy, ano? Ang swerte naman niya sa'yo. Sige, sasakay ako sa plano mo. Naglalambing na sumandal si Vilma sa asawa niya. Hindi na rin naman kasi iba sa akin si Ivy, mahal. Hindi lang ako nagkaroon ng kasama dito sa bahay para akong nagkaroon ng isa pang anak at kapatid. Natutuwa akong nagustuhan mong ideya ko. Pwede na tayong magsimulang gumawa ng mga plano kaagad. Ako rin naman, parang anak na rin ang turing ko. Lumalaking maganda si Ivy. Nako, dapat bantayan niya sa mga manliligaw. Sabi ng asawa niya. Mahina siyang tumawa. Mabait si Ivy, Deo. Alam niyang priority niya. Huminga ito ng malalim. Hindi ako makapaghintay na makita ang mukha ni Ivy kapag nalaman niyang sorpresa mo. Magugulat na lang siya. Halos lahat yata ng dalaga gustong magkaroon ng birthday party sa 11 taong gulang nila. Tumango siya. Oo, pangarap ko rin yun ng dalaga ako. Pero alam mo na, mahirap lang kami. Hindi rin natupad ng mga magulang ko para sa akin. Gusto kong matupad kay Ivy yun. Hindi na ako makapaghintay. Kaya naman, masusing inayos ni Vilma ang bawat detalye. Mula sa dekorasyon hanggang sa menu, lahat inasikaso niya. Gusto niyang maging maganda ang debut party ni Ivy. Nais niyang maging isang selebrasyon iyon ng pag-ibig na hindi ito nag-iisa at may pamilya na itong maituturing at mauuwian. Ate Vilma, bakit mo ko sinusukatan? Anong meron? Tanong sa kanya nito habang sinusukatan niya gamit ang medida. Nagpapagawa ko ng dress para sa'yo. May pupuntahan tayong event next week. Palusot niya naman. Tumaas ang mga kilay nito. Family gathering? Pwede namang wag mo na akong isama, Ate Vilma. Hindi naman ako totoong pamilya. Baka may masabi ang iba mong kamag-anak. Kumunot ang noon ni Vilma. Anong wag isama? Saka para sa akin, pamilya na kita. Parang anak at kapatid ang turing ko sa'yo. Mahalaga ka sa akin, Ivy. Habang lumilipas ang mga araw, natatapos na ang preparation para sa party. Hindi alam ni Ivy ang sorpresang naghihintay para sa kanya. Ni wala nga yata itong pakialam kung sa susunod na araw ang birthday nito. Ate Vilma, Kuya Deo, luto ng tanghalian, kumain na po kayo. Tawag sa kanila ni Ivy nang pumasok ito sa opisina nila. Napangiti siya. Ang sipag mo talaga, sabi ko naman sa'yo, hayaan mo na si Manang Lita ang magluto. Hindi kita kasambahay dito, anak kita. Tumayo si Deo at hinimas ang tiyan. Nako, si Ivy na naman ang nagluto. Siguradong mabubusog na naman ako. Umismid si Ivy. Siyempre, magaling ako magluto. Sarap na sarap ka nga sa Bicol Express ko eh. Na-headlock ni Deo ang dalaga. Natawa na lamang siya. Sanay na siya sa asara ng mga ito. Para nangang tunay na mag-amang dalawa sa paningin niya. Hindi lang basta pamilya ang nabuo sa pagitan nila. Parang naging kaibigan din nila si Ivy, kaya hinahayaan niya na lang kung ganoon itong manalita sa kanila. Natatawang hinampas ni Ivy ang braso ni Deo. Baliw ka talaga, Kuya Deo. Nagulo na tuloy ang buhok ko. Sa gabi ng party ni Ivy, nakaset up na ang lahat sa event place. Si Ivy na lamang talaga ang kulang. Parang isang dreamy wonderland ang theme. Nandoon na din lahat ang malalapit na tao sa dalaga. Pagpasok ni Ivy sa front door, nanlaki ang mga mata nito sa pagtataka. Isang masayang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Habang pinagmamasdan ng tanawin sa kanyang harapan, tuwang-tuwa si Ivy sa party. Niyakap niya ang dalaga nang bigla na lang itong umiyak. Ano ka ba? Bakit ka umiiyak? Mas lalo lang humagulhol si Ivy. Sobrang saya ko. Akala ko walang chance na ma-experience ko to. Hinaplos niyang mukha nito. Meron, Ivy. Pamilya mo ko eh. Papayag ba naman akong hindi mo to maranasan? Ate ka ng mga anak ko. Niyakap siya nito. Salamat talaga, Ate Vilma. Salamat sa pagmamahal at pagtanggap sa akin. Nagsimula na ang party. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Vilma habang nakatingin kay Ivy. Parang nang una niya lang itong makita, punong-puno ng lungkot at sakit ang mukha nito. Hindi niya inasahang kaya niyang maglagay ng ngiti sa mga labi nito ngayon. Habang umiikli na ang gabi sa isang banayad na katahimikan, natagpuan ni Vilma ang kanyang sariling nakikipagsayaw sa mga anak niya. Nakita niyang nagsasayaw din sina Deo at Ivy habang nagtatawanan pa. May bumahang kagalakan sa puso niya.
Masaya si Vilma na ganoon ka-close ang dalawa. Ibig sabihin, itinuturing din ni Deo na anak si Ivy. Gusto niya ring makaranas ng pagmamahal ng isang ama si Ivy sa pamamagitan ng asawa niya. Gayunpaman, ang hindi niya alam, magsisimula pa lang ang hamon sa buhay niya. Nasisira sa lahat ng sayang natatamasa nila ngayon. Isang gabi, galing sa nakakapagod na trabaho, pumasok sa kusina si Vilma para kumuha ng tubig. Natigilan lang siya nang may marinig siyang mga kaluskos at mga bulong sa loob. Pagbukas niya ng ilaw, nadatnan niya sina Deo at Ivy roon. Mukhang awkward sa isa't isa. Hawak ng asawa niya sa braso ang dalaga. Pero nang makita siya, kalmado lang nitong binitiwan si Ivy. "Anong ginagawa niyo? O gising ka pa pala, Ivy?" sabi niya sa dalaga at lumapit sa refrigerator. Napalunok si Ivy at kinuha ang isang baso nito ng gatas. "Kumuha lang ako ng gatas, hindi kasi ako makatulog." Tumango naman si Vilma at tumingin sa asawa niya. "Ikaw, nauuhaw ka rin?" Tumango naman si Deo at sandaling sumulyap kay Ivy. "Oo, nauuhaw lang ako. Hindi lang ako nakakuha. Ito kasing anak-anakan mo nang bibigla. Muntik na akong atakihin sa puso sa sobrang gulat. Nandito pala siya. Akala ko may multo nang nagtitimpla ng gatas dito sa kusina. Hindi na namin binuksan ang ilaw hanggang sa nagkwentuhan na lang kami rito." Lumapit si Vilma sa asawa niya. "Oh, uminom ka muna ng tubig. Dapat natutulog na kayo." Tumikhim si Ivy. "Kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa araw ko sa school. Nagtatanong si Kuya Deo." Muling tumingin si Deo kay Ivy. "Ubusin mo na yung gatas mo, Ivy, para makatulog ka na." "Sige." Nauutal na sagot naman ng dalaga. Nang maubos na ni Ivy ang gatas, nagpaalam na ito sa kanilang aakyat na sa kwarto nito. Tumango na lang si Vilma. Subalit, hindi niya mapigilang kumprontahin ang kanyang asawa. "Deo, hindi ko maiwasang mapansin ng kaunti ang pagiging malapit niyo ni Ivy. Parang ang pangiting na natachi ka sa kanya, lalo na't dalaga na siya." Sambit niya rito. Kumunot naman ang noon nito. "Bakit? Bawal na ba kaming maging malapit sa isa't isa?" "Wala lang yun, mahal. Kaunting biro lang na parang mag-ama yun. Pinag-iisipan mo ba ako ng masama?" "Talaga? Yan ang tingin mo sa akin?" Hinawakan niya agad ang braso nito. "Hindi naman sa ganun, mahal. Nag-aalala lang ako na baka may masabing iba ang mga tao. Ayokong magkaroon ng misunderstanding. Sorry, wala akong intensyong isipin ganoon ka. Nag-aalala lang talaga ako." Napailing si Deo. "Hindi ka dapat mag-alala sa bagay na hindi mo dapat inaalala. Close lang talaga kami ni Ivy kaya ganoon ang pakikitungo namin sa isa't isa. Wala akong nakikitang mali siya doon." Patuloy na nagpaliwanag sa kanya si Deo. Ngunit hindi maalis-alis ni Vilma ang pakiramdam na may hindi tama. Hindi siya mapakali. Hinalikan ni Deo ng paulit-ulit ang pisngi niya. "Saka, kaya ko ba namang lokohin ang pinakmamahal at nag-iisa kong misis? Hindi kita kayang ipagpalit, Vilma." Sa pagdaan ng mga araw, nagsimulang mapansin ni Vilma ang banayad na pagbabago sa pagitan ni Deo at Ivy. Nahuhuli niyang nagpapalitan ng mga lihim na sulyap, nagtatawanan sa mga biro at gumugugol ng mahabang oras sa pag-uusap sa mga tahimik na boses. Noong una, binaliwala iyon ni Vilma. Ngunit hindi niya talaga mapigilang mag-isip ng iba. Bumubulong sa isip niya ang masasamang kaisipan na pilit niyang tinatanggal sa sarili niya. Natagpuan ni Vilma ang kanyang sariling pinagmamasdan ang mga ito ng mas malapit. Napansin niya ang paraan ng paglambot ng mga mata ni Deo kapag tumitingin kay Ivy. Pati ang banayad na pagdampi ng kamay ng asawa niya sa balikat ng dalaga, hindi nakalagpas sa kanya. Kapag nagtatawanan ang mga ito, nababahala na si Vilma. Tila kumakalusko sa hangin ang hindi masabing tensyon sa tuwing magkasama ang mga ito. Tiningnan niya naman si Ivy, pero tila inosente lang naman ito sa lahat. Siya lang yata talaga ang nag-iisip ng masama sa mga ito. Isang gabi, habang lumulubog ang araw, nagpa siya si Vilma na harapin sina Deo at Ivy tungkol sa kanyang mga hinala. Natagpuan niyang mga ito sa garden. Magkatabi ang dalawang nakaupo sa isang simpleng kahoy na bangko. Parehong nakayuko ang ulo ng mga ito at mukhang may malalim na pag-uusap. Kumabog ang puso ni Vilma habang papalapit sa mga ito. "Anong ginagawa ninyo?" tanong ni Vilma sa dalawa. Tumunghay naman agad si Ivy. Punong-puno ng luha ang mga mata. "Ate Vilma." Nawala lahat ng hinala niya. Bumuha ang pag-aalala. Minsan niya lang makita ang dalagang umiiyak ng ganoon. Tumayo ito at sumugod ng yakap sa kanya.
Anong nangyari? Humikbi si Ivy. Wala na si tatay. May nangyaring masama sa kanya sa loob habang bilanggo siya. Tiningnan niyang asawa niya. Malungkot itong nakatingin kay Ivy. Bumaha tuloy ang guilt sa dibdib ni Vilma. Kung ano-ano na lang talagang naiisip niya. Umupo si Vilma sa mesa sa study room. May maamong ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ng kanyang mga anak at si Ivy. Abalang mga ito sa schoolworks at mukhang ayaw pang magpaistorbo sa kanya. Gusto niyo ba ng merienda? Tanong niya sa mga ito. Anong gusto niyo? Pizza! Bulalas ni Lily. Napangiti siya lalo. Sige, mag-order ako ng pizza. Magpapadeliver ako. Tumayo agad si Ivy. Ako nang tatawag, Ate Vilma. Ilang box? 2 lang anak. Pagkatapos nitong mag-order, bumalik na ang dalaga sa study room. Mukhang tapos na si Ivy mag-aral kaya tahimik na lang ito. Tumabi na lang siya rito para makipagkwentuhan. Tinapik niyang hita nito. Kumusta ka na, Ivy? Kinakabahang kinalikot ni Ivy ang mga pahina ng notebook nito. Halatang iniiwasan ng mga mata nito ang tingin niya. Naramdaman ni Vilma ang tensyon sa hangin. Marahan niyang ipinatong ang kamay kay Ivy at pinisil iyon ng panatag. Ano yun, Ivy? May problema ba? Malumanay ang boses ni Vilma nang may halong pag-aalala na parang isang ina. Saglit na nag-alinlangan si Ivy. Napahawak ang dalaga sa lalamunan nito. Mukhang nag-ipon pa ng lakas ng loob na magsalita sa kanya. Ate Vilma, may gustong manligaw sa akin. Bulong ni Ivy, namumula ang pisngi sa kahihiyan. Lumakas ang pangunawan ni Vilma habang nakatingin sa dalaga. Isang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi. Naramdaman niya ang pangamba ng dalaga. Ang takot nitong biguin siya. Ngunit si Vilma ay hindi katulad ng iniisip nito palagi. Nauunawaan niya ang kahalagahan ng batang pag-ibig. Hahayaan niya si Ivy na ibuka ang mga pakpak nito at maranasan ang kagandahan ng umiibig. Sa isang malambing na ekspresyon, inabot ni Vilma ang dalaga. Hinawakan niyang mukha nito. Ivy, parang anak na kita. Wala kang dapat ikatakot. Ang pag-ibig ay isang kahangahangang regalo at kung mayroong isang taong nakakuha ng atensyon mo, buong puso kitang susuportahan. Ganyang edad mo, nakailang boyfriend na yata ako. Nakangiting sabi niya rito. Bakas ang gulat sa mukha ni Ivy. Hindi ka galit? Mahina namang tumawa si Vilma. Siyempre hindi anak. Gusto kong maranasan mo ang kagalakan ng buhay. Kasama na doon ang pag-ibig. Ang sarap kayang ma-in love, lalo na kapag first love. Ngumisi si Ivy. First love mo si Kuya Deo? Umiling agad si Vilma. Nako, hindi. Selos na selos yun sa first love ko. Huwag mong babanggitin ha. Ewan ko ba ron? Siya naman ang pinakasalan ko pero kapag usapang first love, akala niya hindi pa ako nakaka-move on. Nakakatatlo na nga kaming anak, nagsiselos pa rin. Mahinang tumawa si Ivy. Hirap ng seloso, pero kapag seloso rin naman, malalaman mong mahal ka. Napailing siya. Pero masama kapag sobra na. Bakit itong pinag-uusapan natin? Bumalik tayo sa'yo. Basta pumapayag akong tumanggap ka ng manliligaw o magkaroon ka ng boyfriend. Nanlaki ang mga mata ni Ivy. Halatang hindi makapaniwala ang dalaga. Tila ba hinanda na nito ang sarili sa hindi niya pagsang-ayon. Pero sa halip, wala siyang ibang sinalubong kundi pagtanggap at pagmamahal. Wala rin naman siyang balak hadlangan si Ivy sa gusto nito. Natatakot akong baka magalit ka, baka sabihin mo, wala akong utang na loob. Sambit ni Ivy. Napailing naman si Vilma. Bakit ba sobrang halaga sa'yo ng utang na loob? Bakit naman ako magagalit? Natural lang sa mga kabataan na gustong mag-explore ng mga relasyon. Halata ang ginhawa sa mukha nito. Salamat ha. Ang supportive mo palagi sa akin. Salamat at palagi mo kong itinuturing na parang anak mo. Napangiti siya. Gayunpaman, mayroon akong isang kondisyon. Ano naman yon? Tanong sa kanya nito. Tiningnan niya itong mabuti. Gusto kong tandaan mong estudyante ka pa lang, unahin mo muna ang pag-aaral mo. Tumango naman ito. Naiintindihan ko naman yon. Ipinapangako ko na uunahin ko ang pag-aaral ko. Mabuti naman, basta kapag may kailangan ka o may problema ka, sasabihin mo sa akin ha. Makikinig ako sa iyo palagi. Niyakap siya nito. Salamat Ate Vilma. Mahal kita.
Napangiti si Vilma. Yon ang unang beses na sinabi sa kanya ni Ivy iyon. Hindi niya man ito kadugo, masaya siyang makatanggap ng pagmamahal mula sa dalaga. Niyakap niyang dalaga pabalik. I love you too. Sa paglipas ng mga araw, sinimula ni Ivy ang isang bagong kabanata sa buhay nito. Nagmamasid si Vilma mula sa malayo. Ayaw niyang limitahan ni Ivy ang sarili dahil lang sa tingin nitong utang na loob. Gusto niyang maging malaya ang dalagang tinuturing niyang anak. Isang hapon, nataranta si Vilma sa hindi inaasahang pagkumpronta sa kanya ni Deo. Nakatayo ito sa gitna ng kanilang maaliwalas na sala. Nakatingin siya sa mga mata ni Deo, sinusubukan niyang alamin kung saan nagmumula ang galit nito. Deo, bakit ang sama ng loob mo? Normal lang kay Ivy ang makipag-date. Ilang taon na ba siya? Nasa legal age na siya, kaya bakit ka ba nagagalit dyan? Naiinis niyang tanong sa asawa niya. Umigting ang panga nito. Hindi normal para sa kanyang may kasama siyang lalaki kapag nag-aaral pa siya. Dapat ay nakatuon siya sa pag-aaral niya, hindi sa isang lalaki. Bakit kinukonsinti mo pa? Kumunot ang noo ni Vilma. Anong kinukonsinti? Hindi na siya bata. Hinahayaan ko lang si Ivy dahil ayaw kong maramdaman niyang kontrol natin ang buhay niya dahil lang tinutulungan natin siya. Mas lalong nainis si Deo. Akala ko ba anak ang turing mo sa kanya? Akala ko ba gusto mo kung ano ang pinakamabuti para sa kanya? Bakit ganito? Bakit hinahayaan mong magpaligaw at magkaroon ng boyfriend? Sige, paano kung kay Lily mangyari yon kapag naging dalaga na? Hahayaan mo? Oo, sagot niya agad. Dahil mas mabuting maging open sa atin ang mga bata kaysa maglihim sila. Mas lalo silang mapipilitang gumawa ng masama kapag sobrang higpit natin. Bakit pakiramdam ko pati pagiging ina ko kini-question mo? At dahil ano? Dahil lang pinayagan ko si Ivy? Ang babaw naman ang dahilan mo para awayin ako ng ganito. Ang alam ko, ang pinakamabuti para sa kanya ay ang maging masaya. Kung masaya siya sa pagkakaroon ng boyfriend, hayaan mo siya. Nilabanan nito ang sigaw niya. Ayokong nakikita siyang may kasamang ibang lalaki. Ang dami-dami ng mapagsamantalang lalaki. Ang dami-dami ng mapagsamantalang lalaki sa mundo. Paano kapag napahamak si Ivy? Nanatili ang tensyon sa pagitan nila. Hindi niya maiwaksi ang nakakabagabag na reaksyon ng asawa niya. Sa ibang paraan niya nakikita ang pagiging protective ni Deo kay Ivy. Tahimik niyang pinagmamasdan si Deo. Isang realisasyon ang bumungad kay Vilma. Ang paninibugho ni Deo ay hindi nag-ugat sa pag-aalala ng isang ama, kundi sa isang bagay na may mali siya. Nakita nito si Ivy hindi bilang anak, kundi bilang isang babae na po pwedeng maging sentro ng pagnanasa nito at pantasya. Deo, nagsiselos ka ba? Mariing tanong ni Vilma. Mas lalong naging halata ang inis sa mukha ni Deo. Ano? Siyempre hindi. Nag-aalala lang ako sa kanya. Pinag-iisipan mo na naman ba ako ng masama? Sigurado ka ba dyan? Hindi mo ako masisisi. Sa pinapakita mo sa akin, hindi ko maiwasang magduda. Gusto mo ba si Ivy? Anong klaseng tanong yan, Vilma? Gigil na tanong nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Sa tingin ko, nakikita mo si Ivy sa ibang paraan. Hindi ka magre-react ng ganito kung hindi. Bumahana ang galit sa mukha ni Deo. Nakakatawa. Talagang naiisip mo pa yan. Huwag mo akong pag-isipan ng ganyan. Nangilid ang mga luha ni Vilma. Bakit ganyan ka? Napaka-possessive mo sa kanya lately. Anong meron sa inyo ni Ivy? O kung wala man, anong nararamdaman mo para kay Ivy? Parang anak mo na yun ah. Huwag mo akong pag-isipan ng masama. Pinoprotektahan ko lang siya. Buwelta nito sa kanya. Hinawi niya ang buhok niya sa sobrang iritasyon. Mula saan? Mula sa pagiging masaya? Pag-usapan natin to. Ayokong magkaroon ng sekreto sa pagitan natin. Bakit ba napakatigas mo sa usaping may manliligaw kay Ivy, Deo? Bata pa siya at deserve niyang tuklasin ang mga bagay na pwede niyang ma-experience at magpasaya sa kanya. Napailing si Deo. Dapat ay nakatuon siya sa kanyang pag-aaral. Hindi masangkot sa komplikadong mga relasyon. Dapat ay nakatuon siya sa pag-aaral. Hindi masangkot sa komplikadong mga relasyon. Yun lang ang concern ko, pero kung ano-ano nang sinasabi mo tungkol sa akin. Umalis na ito sa harap niya. Napapikit na lang si Vilma sa inis. Hindi niya na talaga alam ang gagawin niya.
Halo-halo ang masamang kutob, pagdududa at kung ano-ano pang nakikita niya sa interaksyon ni Deo at Ivy. Kinagabihan, malalim ang iniisip ni Vilma. Hindi pa pumapasok sa kwarto nila si Deo. Marahil ay masama talagang loob nito sa kanya. Huminga siya ng malalim. Mukhang sumobra na siya. Bintang siya ng bintang kahit wala siyang ebidensya. Nasaktan niya nga talaga siguro ang damdamin ng asawa niya. Napagdesisyon na niyang lumabas ng kanyang silid. Hinanap niya ito sa mga kwarto ng anak niya pero hindi niya makita. Natigilan lang siya nang may marinig na ungol sa opisina nilang mag-asawa. Sige pa, Ivy. Idiin mo pa. Ungol ni Deo mula sa loob. Binuksan niya ang pinto ng opisina. Naabutan niyang dalawa. Nakaupo si Deo habang minamasahin ni Ivy ang likod nito. Anong nangyayari dito? Hysterical niyang tanong. Mabilis na tumayo si Deo. Vilma, mali ka nang iniisip. Masamang tumingin si Vilma kay Ivy. Nakita kita. Sinong may sabing magmasahe ka sa asawa ko? Kumunot ang noo nito. Pero halata ang takot sa kanya. Tinutulungan ko lang si Kuya Deo. Sabi niya kasi masakit ang likod niya. Hindi ko naman alam na magagalit ka. Pinutol niya agad ang sinasabi nito. Trabaho ko yan, hindi sa'yo. Hindi mo naiintindihan, babae ka at lalaking asawa ko. Lumayo ka kay Deo. Nilapitan siya ng asawa niya. Mahal, huminahon ka. Walang nangyayari. Wala kaming ginagawang masama. Nagpumigla siya sa hawak nito. Paano mo nasasabi yan? Nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Bakit sa kanya ka nagpapamasahe? Anong meron sa inyo? Bumuntong hininga si Deo. Walang namamagitan sa amin, Vilma. Totoo, medyo masakit ang balikat ko. Mabait lang si Ivy at tinutulungan ako. Nanlaki ang mga mata niya. Pero bakit hindi mo ako tinanong? Ako dapat ang gumagawa niyan sa'yo. Ayokong istorbohin ka. Lagi ka kasing busy at magkaaway tayo, di ba? Sure akong hindi mo ako pagbibigyan kapag humiling ako ng ganito. Dahilan pa ng asawa niya. Dinuro niya ito. Alam ko, pero tungkulin kong alagaan ka. Bakit kailangan sa iba mo ipagawa? Ano, mas gusto mong pag-aalaga ni Ivy? Ganun ba? Nangingilid ang mga luha ni Ivy. Ate Vilma, wala kaming ginagawang masama. Gusto ko lang talagang tumulong kay Kuya Deo. Sandali siyang kumalma. Huminga siya ng malalim. Ginulo niyang buhok niya. Sobrang frustrated na siya. Hindi niya na mapigilang mag-isip ng kung ano-ano. Saglit siyang tumitig kay Ivy. Naniniwala ako sa'yo, pero hindi pa rin ako komportable. Huwag ka na ulit lalapit ng ganito sa asawa ko. Sinapo ni Deo ang mukha niya. Sisiguraduhin kong hindi na mauulit. Huwag ka nang magalit. Sorry talaga, Ate Vilma. Sige, babalik na ako sa kwarto ko. Tumulo ang mga luha ni Ivy bago umalis sa opisina. Tinuring ni Vilma na bilang sarili niyang anak si Ivy. Lumaki ang dalaga sa ilalim ng pangangalaga niya. Ngunit habang namumulaklak si Ivy sa pagiging isang babae, ang puso ni Vilma ay nagsimulang magselos at magduda. Marahan siyang pumikit. Hindi ko dapat sinasabi sa kanya lahat ng yon. Inakusahan niya si Ivy na may relasyon sa kanyang asawang si Deo. Parang lason ang mga masasakit na salita na lumabas sa kanyang bibig. Nadudurog ang kanyang puso, para na siyang mababaliw sa kaiisip. Sa resulta ng kanyang pagsabog, natagpuan ni Vilma ang kanyang sariling nalulunod sa guilt. Hindi niya kayang makita ang sakit sa mga mata ni Ivy. Nabahira niya ang kainosentehan ng dalaga dahil sa sarili niyang insecurities. Determinado siyang humingi ng tawad kay Ivy. Ivy, pabulong lang ang boses ni Vilma, puno ng panghihinayang. Lumingon si Ivy sa kanya. Bakas ang gulat sa mga mata nito. Umiwas ito ng tingin at napayuko. I'm sorry, marahang sabi ni Vilma. Hinayaan ko ang mga takot ko at kawalan ng kapanatagan sa relasyon namin ni Deo. Nadamay ka pa. Ikaw ay para ko na ring anak at nakikita ko ngayon kung gaano kawalang batayan ng mga paratang ko sa'yo. Lumambot ang tingin ni Ivy. Kumikislap sa mga mata nito ang pagpapatawad. Alam kong nagmamalasakit ka para sa akin, pero sana iwanan mo ang mga pagdududa at magtiwala ka sa ugnayang mayroon tayo. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Tumango si Vilma. Sorry para sa mga bagay na sinabi ko sa'yo. Inakusahan kita na may relasyon kayo ni Deo. Hinawakan nito ang kamay niya. Okay lang yun, Ate Vilma. Kalimutan na lang natin yun.
Alam kong hindi ko na mababawi ang sinabi ko pero sana mapatawad mo ako ha. Tumawa si Ivy. Okay na nga, ang kulit mo naman eh. Nakahinga na ako ng maluwag, Ivy. Pasensya ka na ulit. Bumuntong hininga ito. Pero gusto ko lang malaman mong nasaktan talaga ako sa sinabi mo. Pero okay na yon. Mahigpit niyang niyakap si Ivy. Isang tahimik na kasunduan ng pagpapatawad ang mayroon sa pagitan nila. Oo nga pala, Ivy. Nabigyan mo na ba ng sagot ang manliligaw mo? Tanong niya sa dalaga. Hindi ko na masyadong nakikitang bumibisita sa'yo. Bakas ang pag-aalinlangan kay Ivy. Kasi, kumunot ang noo ni Vilma. Hindi ko maiwasang mapansin ang pag-aalinlangan mo. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Tumango ito. Oo, kami na ni James. Sa totoo nga niyan, may date kami sa Sabado. Kaya siya hindi na madalas bumibisita rito kasi busy na siya sa school. Napangiti si Vilma. Napakagandang balita niyan. Masaya ako para sa'yo. Kapag hindi na siya busy, dalhin mo siya dito. Ipakilala mo siya sa amin bilang boyfriend mo. Tipid na ngumiti si Ivy. Salamat, Ate Vilma. Medyo kinakabahan pa akong sabihin sa'yo pero alam kong may intindihan mo. Siyempre, naiintindihan ko. Suportado nga ako sa'yo, di ba? Basta ang boyfriend ko ngayon parang dream come true. Siya ang lahat ng gusto ko sa isang lalaki. Well, I'm sure kasing swerte ka niya. Napakagandang babae mo at masipag ka pa, Ivy. Bati niya pa sa dalaga. Napangiti naman ito. Salamat, Ate Vilma. Sabi niya rin sa akin yan. Sabi niya pa, gagawin niya raw para sa akin lahat kasi mahal niya ako. Masaya si Vilma kapag masaya si Ivy. Nakita niya ang kinang sa mga mata nito habang kinikwento ang boyfriend nitong si James. Simula ng araw na yon, sisikapin niya ng hindi mag-isip ng masama tungkol sa koneksyon ng asawa niya kay Ivy. Sa gitna ng mataong mall, nakita ni Vilma si James. Si James ay matangkad at gwapo na may maamong ngiti sa mga labi. Ang nobyo ng kanyang anak-anakang si Ivy. Lumapit siya rito ng may matamis na ngiti. Inilahad ni Vilma ang kanyang kamay bilang magiliw na pagbati. Hello, James. Nakakatuwang makita kita rito sa wakas. Ang tagal mo nang hindi bumibisita sa amin ah. Sabi ni Vilma. Kumikinang ang mga mata sa kuryosidad. Gumanti si James ng pagbati. Ikinagagalak din po kitang makita ngayon, Tita Vilma. Kaya nga po nakikita ko rin po yung mga anak ninyo ni Tito Deo. Namiss ko rin po sila. Mahina siyang tumawa. Masaya kung boyfriend ka ni Ivy. Kapag hindi ka na busy, dumaan ka sa bahay namin ha? Isang kisap matang sorpresa ang bumaha kay James bago ito marahang tumahimik. Actually, si Ivy, sabi niya po sa akin na hindi niya po ako nakita na mag-move forward kami bilang magkarelasyon. Gusto daw niyang manatiling magkaibigan lang po kami. Natigilan si Vilma. Nakapagtataka na hindi ibinahagi ni Ivy sa kanya ang mahalagang detalyeng iyon. Bukod doon, bakit sinasabi nitong boyfriend na nito si James? Napalunok si Vilma. Nakakagulat tong mga sinasabi mo, James. Bakit kinuwento ni Ivy na parang seryoso kayo sa isa't isa? Tila bumigat ang hangin sa mga salitang hindi nasabi nang unti-unting bumaha kay James ang isang realisasyon. Sinabi niya po bang kami na? Imposible po yun. Ilang buwan na kaming hindi nag-uusap. May ibang nililigawan na rin po ako. Hihilingin ko sana siya maging girlfriend pero tinanggihan niya ako. Nagulat si Vilma. Tinanggihan ka? Pero sinabi sa akin ni Ivy na boyfriend ka niya. Umiling si James. Ginawa niya po yun. Hindi po kami. Sinabi niya po sa akin na hindi na siya interesadong makipag-date sa akin. Hindi niya maiwasang malito. Napakagulo nito. Baka nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Hindi na po ako sigurado kung ano po ang iisipin ko po, Tita Vilma. Feeling ko may ibang nangyayari sa loob ng bahay ninyo. Anong ibig mong sabihin, iho? Tanong niya sa binata. Umiling si James. Ayoko pong magbintang pero wala po ba kayong napapansin kay Tito Deo? Sa tingin ko, si Ivy at ang asawa mo po, maaaring may relasyon. Natigilan si Vilma. Ano? Bakit mo naisip yan? Dahil sa sitwasyon, it doesn't make sense na sasabihin po sa akin ni Ivy na boyfriend niya ako pero na lang kung may tinatago siya. At napansin ko po ang closeness nilang dalawa. Isang beses din po, nasuntok po ako ni Tito Deo na para bang selos na selos siyang lapit ng lapit ako kay Ivy. Lalaki rin po ako. Marunong po akong tumingin kapag may gusto ang kapwa ko lalaki sa taong gusto ko.
Ayoko pong sirain ang asawa ninyo. Pero hindi ko na po talaga mapigilan ang sarili kong hindi sabihin sa inyo ang mga napapansin ko. Parang sasabog ng utak ni Vilma. Kung ganoon, may batayan ang lahat ng pagdududa niya sa dalawa. Hindi lang siya ang nakapansin sa kakaibang pakikitungo ni Deo kay Ivy. Namuo ang katotohanan na parang isang mabigat na bato sa kanyang puso. Naramdaman ni Vilma ang isang alo ng emosyon na bumagsak sa kanya. Kailangan ko nang umuwi, saad niya bago nagmamadaling naglakad palabas ng mall. Sa paghakbang niya sa harap ng pintuan, isang eksenang dudurog sa kanyang mundo ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa kusina, nakatayo ang asawa niyang si Deo at ang anak-anakan niyang si Ivy. Magkalapit ang mga mukha ng mga ito, binabalot ng masuyong yakap ang isa't isa at ang mga labi ay nakakulong sa isang ipinagbabawal na halik. Parang huminto ang puso ni Vilma habang pinagmamasdan ng dalawa. Hindi niya maintindihan ang pagtataksil na naglalaro sa kanyang harapan. Deo, ayoko ng ganito. Pagod na akong inililihim mo lang na nagagawa lang natin to kapag wala si Ate Vilma. Mahinang sabi ni Ivy sa asawa niya. Hinalikan pa ulit ni Deo ang dalaga. Malapit na. Kaunting tiis na lang. Magsasama rin tayo. Mahal kita, Ivy. Kaunting panahon na lang ang hinihingi ko sa'yo. Magiging okay din ang lahat. Hinaplos ni Ivy ang mukha nito. Pangako mo sa akin, bibigyan mo ako ng pamilya, di ba? Gustong-gusto ko yun, Deo. Mahal na mahal din kita. Ang mga pabulong na salita ng pag-ibig at pangako ay lumutang sa hangin. Para bang mga pira-pirasong salamin iyon na tumatagos sa mga tenga ni Vilma. Hindi maalis ni Vilma ang kanyang mga mata mula sa mapangwasak na eksenang nangyayari sa kanyang harapan. Paano siya pinagtaksila ng mga ito ng ganoon? Paano ipinagkakanulo ng mga ito ang tiwala na ibinigay niya? Ang pagmamahal na ibinuhos niya para sa dalawa. Habang bumabaon ang realidad ng sitwasyon, isang unos ng emosyon ang namuo sa loob ni Vilma. Naghalo ang sakit at galit na pumunit sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw, ngunit nabigo ang boses niya. Anong ibig sabihin nito? Lumingon sa kanya sina Deo at Ivy. Nasa mukha ng mga ito ang guilt at desperasyon. Ang lihim na pag-ibig ngayon ay nakalantad sa malupit na liwanag ng katotohanan. Walang hiya kayo! Mga baboy kayo! Puno ng hinanakit na sabi niya sa mga ito. Sumugod siya kay Ivy. Malakas niya itong sinampal ng paulit-ulit at sinabunutan. Humagulhol ito sa harap niya pero wala siyang pakialam. Hindi na siya naaawa. Puro galit na lang ang nararamdaman niya. Ate Vilma, sorry. Garalgal ang boses na sabi nito. Mahigpit na hinawakan ni Deo ang braso niya. Vilma, ano ba? Tama na. Huwag mong saktan si Ivy. Buntis siya. Sobrang sakit na nga ng kanyang malamang niloloko siya. Malalaman niya pang nabuntis nito ang dalagang itinuturing niyang anak. Hindi niya na napigilan ang mga luha niya. Sinuntok niya ng paulit-ulit ang dibdib nito. Walang hiya ka, Deo. Talagang pumatol ka sa mas bata sa akin? Parang anak mo na si Ivy ah. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Mababaliw ko kaiisip dahil sa inyo. Yun naman pala. Tama ang mga kutob ko. Niloloko niyo ako sa sarili kong pamamahay. I'm sorry, Ate Vilma. Ayokong saktan ka pero mahal ko talaga si Deo. Umiiyak na sabi ni Ivy sa kanya. Galit na galit siyang sumigaw. Sorry? Paano mo nagawa sa akin to? Sa pamilya ko. Kinupkup kita, pinag-aral, itinuring kong parang anak. Tapos inagaw mo lang ang asawa ko? Hindi ka pa nakontento. Nagpabuntis ka pa. Nangingilid ang mga luhang pinipigilan siya ng asawa niya. Vilma, please, hindi namin sinasadya na mangyari to. Pinigilan ko pero nawala na talagang pagmamahal ko sa'yo. Si Ivy nang nasa puso ko. Malakas niyang sinampal ang asawa niya. Anong klaseng asawa ka? Paano mo nasasabi yan? Matagal na kaming may koneksyon. Hindi namin makontrol. Alam naming mali pero mahal namin ang isa't isa. Pag-amin pa ni Deo, dinuro ni Vilma ang asawa niya. Nagtaksil kayo sa akin. Para mahalin niyong isa't isa, kailangang masaktan pa ako. Kami ng mga anak mo. Sinira ninyo ang tiwala ko sa inyong dalawa. Nagsusumamang lumuhod sa kanya si Ivy. Ate Vilma, sorry. Alam kong mali pero mahal ko si Deo. Hindi ko kaya kapag iniwan niya ako. Please, ipaubaya mo na siya sa akin. Sinampal niya pa ito ulit.
Hindi ko alam na kumupkop pala ako ng ahas sa pamamahay ko. Pinatayo agad ni Deo ang dalaga. Tumayo ka dyan. Hindi mo kailangang gawin yan. Ikaw ang pinipili ko. Mapaklang tumawa si Vilma habang tumutulo ang mga luha. Hindi siya makapaniwala. Siya ang asawa pero parang siya ang walang karapatan. Siya ang pinipili mo, Deo? Sige, magsama kayo. Wala na akong pakialam. Pero sinusumpa akong hindi kayo magiging masaya. Basta hindi mo na makikita ang mga anak ko. Hindi na kita hahayaan sa buhay namin. Babalik ka rin at magkukumahog pabalik. Pero kahit hanging nilalanghap mo, hindi ko natatanggapin. Sumpa niya sa mga ito. Isang nakakakilabot na katahimikan ang sumunod. Naramdaman ni Vilma ang isang alon ng determinasyon na bumalot sa kanya. Ang tahanan na dating santuaryo, ngayon ay parang isang bilangguan. Umalis nga si Deo kasama ang kabit nitong si Ivy. Nalungkot si Vilma. Ang kanyang puso ay parang napunit. Ang kanyang mundo ay parang gumuho sa kanyang paanan. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang sakit at pagkalito, alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para sabihin sa kanyang mga anak ang pagtataksil ng ama ng mga ito. Madalas magtanong ang mga anak niya tungkol kay Deo, pati na rin kay Ivy. Nagtataka kung bakit ang tagal wala ng mga ito sa bahay nila. Sasagot lang si Vilma na nasa business trip si Deo at busy sa school si Ivy. Pero alam niyang hindi pwedeng alagaan niyang kasinungalingang iyon. Isang gabi, pinaupo ni Vilma ang kanyang mga anak sa sofa. Handa na siyang sabihin ang tungkol kay Deo. Mga anak, panimula ni Vilma. Medyo nanginginig ang boses. May kailangan akong sabihin sa inyo tungkol sa inyong ama. Lumingon sa kanyang mga bata. Nanlalaki ang mga mata nito sa pag-uusisa at kawalan ng katiyakan. Huminga ng malalim si Vilma at pilit na pinapakalma ang nanginginig na mga kamay. Si Deo, ang papa ninyo, iniwan niya na tayo para sa ibang babae. Nangingilid ang mga luha sa mata ni Vilma habang pinagmamasdan ang mukha ng kanyang mga anak. Baka sa mukha nito ang pagkalito at sakit. Ang mga mata ni Lily ay puno ng luha at ang ibabang labi ay nanginginig. Tulala naman ang isa niya pang anak. Niyakap siya ni Lily. Okay ka lang po, Mama? Tumango siya. Sinusubukan kong maging okay anak para sa inyo. Hirap na hirap akong sabihin sa inyo to. Ngunit kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay na tungkol sa inyong papa. Sumama siya sa ate Ivy ninyo. Mas mahal ng papa niyo si Ivy. Hindi niya na tayo pinili. Sorry, hindi ko kayo mabigyan ng buong pamilya. Humagulhol ang mga anak niya. Gusto kong malaman ninyong nandito lang ako palagi para sa inyo, ha? Hindi ko kayo iiwan kahit anong mangyari, mga anak. Niyakap siya ng mga bata. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Vilma na kakayanin niya basta kasamang mga anak niya. Kailangan nilang harapin, yakapin ang katotohanan. At sa huli, maghilom ang mga sugat na dulot ng pagtataksil at gumaling mula sa sakit ng nakaraan. Sa gitna ng mga nabasag na piraso ng kanilang nasirang pamilya, isang bagong buklod ang nabuo. Mas matatag pa kaysa sa dati. Magkasama silang maglalakbay sa buhay. Ang kanilang pag-ibig ay isang tanglaw ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Umiinom ng alak si Deo. Parang wala nang saysay ang buhay niya. Tila gusto niya nalang mamatay. Ano ba naman ang nangyayari dito, Deo? Naiiritang tanong sa kanya ni Ivy na kauuwi lang. Hindi niya ito pinansin. Wala na siyang pakialam sa babae. 2 taon pa lang silang magkasama, pero nawala ng akalang pag-ibig na mayroon siya para sa dalaga. Napagtanto niyang walang makakapalit sa asawa niyang si Vilma. Yun nga lang, huli na ang lahat. Wala na siyang babalikan. Wala ka bang pera? Kailangang ipa-therapy ni Jan. Baka mag-tantrums na naman yun. Sabi sa kanya ni Ivy habang naglilinis ito ng apartment nila. Bakit ka ba humihingi sa akin ng pera? Nalugi ng negosyo ko. Wala na akong pera. Sigaw niya sa babae. Puno ng galit ang mukha ni Ivy. At ano? Hindi mo na kami bubuhayin ng anak mo? Habang buhay ka nalang magpapakalugmok dyan? Binato niya sa pader ang baso ng alak. Ipagamot mo yung anak mo. Akala mo ba hindi ko malalaman? Hindi ko anak ang batang yan. Niloko mo ako. Anak mo siya. Sigaw nito sa kanya. Paano magiging anak ko? Kada sasalinan siya ng dugo para sa karamdaman yan. Hindi kami nagmamatch.
Maling-mali na iniwan ko ang asawa ko at mga anak ko para sa'yo. Mas bata ka, pero mas mabuting asawa si Vilma kaysa sa'yo. Malakas siyang sinampal ni Ivy. Umalis siya sa bahay na iyon na puno ng sama ng loob. Natagpuan niya na lang ang sarili niya sa bagong boutique shop ni Vilma. Napangiti siya. Magaling talaga sa negosyo ang asawa niya. Kaya nga lumago sila pareho ng maayos pa sila. Marami silang natutuhan sa isa't isa pero hindi niya na maibabalik iyon. Tanging pagtanaw na lang sa alaala ang magagawa niya. Ilang sandali pa, nakita ni Deo ang sasakyan ni Vilma. Mabilis siyang nagtago. Ayaw niyang magpakita. Malaki ang kasalanan niya sa pamilya niya, kaya hindi niya naguguluhin ang mga ito. Sandali lang mga anak ha, may kukunin lang ako sa butik. Saan niyo pala gustong kumain? Punong-puno ng buhay na tanong ni Vilma sa mga anak nila. Pwede pong mag-arcade po muna tayo mama? Tanong ni Lily. Oo naman, nakangiting sabi ni Vilma. Tumulo ang mga luha ni Deo nang makita ang mga bata. Miss na miss niya ng mga anak niya pero wala na siyang lakas ng loob na lumapit. Mabigat ang loob na naglakad si Deo pabalik sa buhay na pinili niya. Malaki ang naging kasalanan niya, kaya alam niyang kabayaran niya iyon. Gayunpaman, hangad niyang balang araw, mapatawad siya ng mag-iina niya sa kataksilang ginawa niya. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mo kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.